sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 10, 2024. And for today, we are going to talk about, once again, the anatomy of sin and temptations. Yung deeper understanding sa kung ano ba talaga yung mga nangyayari kapag tayo nagkakasala, no? And for today, our topic will be enjoy now, regret later. Ito po ay nagpe-pertain sa mga kasalanang nagbibigay sa atin ng pleasure. Pero ultimately, it will just lead to our demise. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 39 verses 9 to 10. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I such a wicked thing and sin against God? And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. So, to give context po, yung verse na to is nagsasabi na si Joseph, kilala naman po natin siya, is binigyan daw po siya ng kapangyarihan sa isang household na kung saan no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you. So lahat po ng maaari niyang hingiin sa kanyang master ay binibigay sa kanya. Puwera na lang dun sa kanyang asawa. Ngunit yung asawa naman ng master ni Joseph is gustong i-seduce si Joseph. Kumbaga, gusto niya magkaroon ng intimate interaction sa kanya. Pero si Joseph, bilang isang taong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, hindi siya nagpalinlang. He did not let himself be devoured with such temptation, no? Even though araw-araw silang magkasama sa isang household, he withstood temptation dahil alam niya na it is a sin against God. And he is not that wicked. Sa Tagalog, no, walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. Because that is integrity, no? And yun yung ipinamalas ni Jose. Kumbaga, si Jose aware siya na hindi ito nararapat na gawin. Na kapag nagpatalo siya sa temptation ng asawa is hindi lang siya gagawa ng kasamaan dun sa master niya na nagbigay sa kanya ng napakaraming bagay, kundi nagkakaroon din siya ng kasalanan sa ating Panginoon, sa ating Diyos. And in that statement alone, alam natin, nakakayanan ni Joseph na lumaban dun sa temptation na yon because he values the teachings of God. He values that he should avoid everything the Bible calls sin, and therefore kinaya niyang hindi mahulog sa kasalanan. So marami po tayong matututulan dito, no? Unang-una, temptation offers temporary pleasure with lasting consequences. Let's give a hypothetical situation na kung saan si Joseph is hindi kinaya yung seduction na ginagawa sa kanya at bumigay siya, no? Even though, let's say na sasaya siya in that moment, no? Dahil nakuha niya yung kung ano mang ginusto niya. Dahil nakagawa siya ng kasalanan, that will have lasting effects. It will linger at mararamdaman niya talaga yung hinagpis and yung consequences ng kung ano mang ginawa niyang kamalian. In this case, if ever man, no? Hypothetically, na pumatol si Joseph dun sa asawa ng master niya, and nalaman ng master niya yon, talagang malalagot si Joseph, no? Yung tiwalang ibinigay sa kanya ng master niya, mawawala. It will all be turned into nothing, no? And yung reputation niya na kung saan si Joseph kasi is alam at kilala ng mga tao bilang isang nilalang na ginagabayan at sinasamahan ng Panginoon. Kumbaga, everything that Joseph does, he does it with Christ in him. And if ever man na nanalo yung temptation sa kanya, that reputation will naturally be gone. Kumbaga, magdi-deteriorate yung tiwala nila kay Joseph at yung doubt na andoon kasi nga they knew him as someone close to God. So, paano niya nagawa yun, no? That's why, let's beware kapag may pinagdesisyonan tayong isang bagay. Let's assess kung
yung pleasure ba na mararamdaman natin is temporary. And kung ano ba talaga yung consequences ng mga actions na pipiliin natin. Kasi at the end of the day, every single thing we do will have an outcome. And on how we do those things, tsaka natin malalaman kung ano yung outcome na yon. When we do things honestly, diligently, and with integrity, most likely, it will become into a good outcome, no? Pero kung yung isang bagay is alam naman natin na kasalanan talaga, tas ginawa pa rin natin, expect nothing less of a punishment. Kasi kasalanan yun eh. And what's worst, alam mong kasalanan yun, pero ginawa mo pa rin dahil ginusto mo. You let go of yourself and you gave in that temporary pleasure. Therefore, be prepared for the consequences of your actions, no? Second, temptation takes us away from God's favor and protection. Sa mga taong tunay na naniniwala sa Panginoon, sa mga taong alam na nananaig sa kanilang makapangyarihang espiritu, no? Alam nila na marami silang pwedeng gawin upang makaiwas sa temptation. Kasi they are protected. They have God's favor. Pero once na betray mo yung favor na yon, kumbaga pinakitaan ka na ng kabutihan ng Diyos pero ang ginawa mo lang is sumuway sa Kanya, there will naturally be less of a protection with you, no? Ikaw ba, kung nagkasala sa iyo yung isang tao, bibigyan mo pa ba yun ng benefit of the doubt? Poprotectionan mo pa ba yung taong yun? Naturally, no? Pero dahil nga napaka merciful ng ating Panginoon, pinapatawad niya tayo as long as we, for ourselves, be faithful towards Him. Kung sinasabuhay talaga natin yung salita niya at ang kanyang mga katuruan, He will naturally protect us, no? And lastly po sa ating teaching, temptation makes poison taste sweet. Talagang pagdating sa pleasure, we view things differently eh. Hindi natin nakikita yung totoong kulay ng isang bagay dahil nabubulag tayo sa maaaring gawin nito sa atin. Kung anong sarap ba yung maaaring iparamdam nito sa atin. So, we think nothing of the dangers of such actions, no? Pero, in reality, nandun na talaga yung danger eh. Kung titignan mo ng maigi, alam mo na ikakapahamak sa'yo, ikapapahamak mo yung kasalanan. Pero dahil nakikita mo yung potential temporary pleasure na maaaring i-deliver sa'yo ng kasalanan na yun, you become blind. You don't see the dangers ahead of you. Kasi ang pinaprioritize mo is yung pleasure na madali lang naman mawala. Saglitan lang. So, paano nga ba natin may iwasan yung temptations na to? No? Unang-una, escape from temporary pleasure. Now, how? Simple lang yan. Establish within yourself na yung kasarapan na yun is pansamantala lamang. That type of sweetness, yun yung tanging type of sweetness na makakasira sa'yo. Kasi once na mawala yung sweetness na yun, only thing that comes after that is bitterness. Pagkapait ng consequences ng kung anumang kasalanan ginawa mo. Second, endure suffering under God's favor. Yung maaari mong sabihin na kapag hindi ko pinili itong temporary pleasure na to, may hirapan ako. Naturally, sometimes yes. When we don't pick the easy way out and we pick the way wherein we glorify God, sometimes we will suffer. Sometimes we will be tested of our loyalty, no? Pero that's also part of the challenge. That's also part of what we should do as faithful believers of God. We should endure suffering. Dahil alam natin na when we do the right thing, we are under God's favor. Mas
bubutihin na dapat natin na na magpakahirap tayo as long as alam nating nasa sa atin ng Panginoon. Kaysa naman magpakasarap tayo na alam nating inabandon na natin yung Panginoong mahal na mahal tayo. So it's better to endure the suffering as long as you know and we feel that we are under God's favor. And lastly, let's enjoy life. Pero within the boundary of God. Makapangyarihan ng ating Panginoon. Napakarami niyang ino-offer sa ating opportunities upang ma-enjoy natin yung buhay. Talagang kailangan lang natin hanapin yung mga yon. Believe me, there are a multitude of ways wherein you can enjoy your life without disobeying God. You can enjoy the pleasures of life na walang negative consequences. Because there are ways to be content. There are ways to find joy within God. You just have to be diligent enough to find it. And don't worry, no? Kapag tunay ka talaga at tapat ka sa pagsisilbi sa Panginoon, He will naturally reward you with true joy and contentment na hindi mo mahanap sa iba pang bagay. So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong August 10, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Naway marami po tayong natutunan sa ngayong araw, no? Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.